A day in my life as a full-time creator mom. Ngayong araw guys, nakaschedule si Skylar sa kanyang bakuna. So si Skylar guys, natutulog pa. So habang tulog pa si Skylar, naglinis muna ako para pagdating namin, hindi na ako maglilinis kasi nga check na hindi siya magpapalapag. Nung last month, is grabe yung lagnat ni Skylar sa kanyang bakuna. Sana ngayon is hindi na. Sa dalawang araw siyang nilagnat. Kaya sana ngayon hindi na siya lagnat. Hindi na nga ako nakapag-video sa center kasi wala mag-video. So, kagagaling lang naman sa center nung dumating yung mga parcel ko. Actually, 4 yan. Kaso huling dumating yung iba. So, nag-order na ako ng diaper ni Skylar kasi maubusan naman siya ng stock. Then si Skylar ayaw niya na magpalapag kasi yung lalagnat na siya dyan. Sinisinat pala. Sorry. Pero, napainom ko na siya ng tempra. So, ngayon yung bakuna niya hindi gaano masakit. Hindi tulad ng nakaraan, sobrang yung lagnat niya, talagang 2 araw nilagnat siya. Apat na turok yung ginawa sa kanya, 3 turok na 1 patak. So, sobrang nanlumo ang mami kasi nga sinabay-sabay nga. Siya, 3 turok ba naman. So, buti nga hindi nilagnat si Skylar ng matindi. 1 araw lang talaga siya nilagnat. Hindi naman ako napuyat sa kanya kasi nga hindi naman sumakit yung hita niya. Kinabukasan nga nag-prepare na ako ng pagkain ni Skylar. Nagluto lang ako ng patatas at minix ko lang siya. Nilagyan ko lang siya ng gatas. Minix ko ulit si Skylar kasi nga hindi nadagdagan talaga yung timbang niya. 1 month, 5.5 pa rin. So mga may baka comment nyo naman kung ano yung kung paano magpaan ng kasi hindi talaga nadagdagan yung timbang ni Skylar. 1 month na nakalipas hanggang ngayon 5.5 pa rin yung timbang niya. Malakas naman siya kumain kaso hindi talaga siya nadagdagan. So comment nga kayo mga mi. So pagpasensyahan nyo na yung bahay ko, yung kusina kung madumi, kumakalat. So baka next year hindi nyo na makita yung ganyang iba na yung makita yung background, hindi na ganyan kasi nga baka next year talaga bumukod na talaga kami ng daddy. Actually, nagdadalawang isip talaga ako kung lilipat ba ako o magbubukod na talaga kami. Kasi nga nasanay ako na kasama ko sila mother. Kasi mas may katulong ako dito kay Skylar. So, napapadali ang buhay, charis. So, kaya napapaisip din ako, syempre. May sarili na akong pamilya, so dapat talaga nakabukod na ako. Ayoko muna kasi humiwalik sa kanila. Talaga nagdadalawang isip ang mami kung bubukod na talaga. Kasi pag bumukod talaga kami, wala na akong katulong kay Skylar din sa mga gawaing bahay ba. So, pagkatapos ko na mapakainin si Skylar, nakaligo na ako, nakaligo na rin siya. So, naglinis-linis na muna ako dyan at tinagay ko siya sa walker niya. Sobrang late ng pinaglalakaran ni Skylar kasi nga maliit lang naman yung space namin dito. Doon ko sakali man bumukod na kami, ibigay sa kanya ng amo ni Daddy Lester yung bahay na pagtitirahan namin. So malawak na yung paglalakaran ni Skylar. So isa rin yun sa gusto ko naman na bumukod para may malawak na space si Skylar kapag
nag-walker siya kasi nga kapag dito maliit yung space namin, baka mahulog lang siya sa pintuan namin kasi maliit lang naman talaga din. Balak pa namin bumili ng playpen. So, makasakot talaga ng playpen yung space namin dito. So, wala na kami paghihigaan. Sobrang sikip na kung sakaling bumili pa kami ng playpen. Balak talaga namin mag-playpen si Skyler. Kaso nga, yung space. Kaya siguro gusto ng daddy, bumukod na kami para may space na rin si Skyler sa kanyang paglalakad. Kasi nga, ang kulit na ng batang to. Kaya, pag may ginagawa ko, tinitingnan ko si Skyler. So, makulit na talaga siya. Sunod siya na sunod sa akin kahit saan ako pumunta. Kahit aalis lang ako saglit, iiyak na siya. So, para na siyang tuko. Kapit na siya magkapit, charis. Kaya ang mami todo bantay kasi nga ang daddy, mga arte, ayaw niya iniiwanan yung anak niya. Kinabukasan nga bandang hapon nung nakatulog si Skyler, naglinis-linis muna ako dyan. Nag-ayos-ayos ako ng gamit. Inayos ko yung mga gamit ko. Naglipat ako ng mga gamit pa. Para maging maayos yung mini kusina ko dyan. So sa lilipatan naming bahay, may sarili na kaming lababo, CR, and iba pa. Mas okay talaga na bumukod kasi nga may sarili ka ng bahay, may sarili ka ng lababo, CR. So, mas mapapadali talaga, mas maganda talaga. Kaso nga lang, ang problema ko, ma-homesick ako kasi nga, kaming dalawa lang ni Skyler sa bahay. Dito kasi, sa mother ko, kasama ko pa sila. So, doon, kami lang dalawa ni Skyler. Malapit kasi yung work ng daddy doon. Kaya gusto niya na doon kami at binigay naman sa kanya yung bahay ng amo niya. Binigyan naman siya ng bahay ng amo niya. So, bakit hindi niya i-grab? Dahil gusto niya rin naman niya. Bumukod na talaga. Yung kinabukasan, tinanghali na ako ng gising. Kaya, kailangan ko mag-prepare ng kakainin ni Skyler. Hindi, ayaw ni Skyler ng nilalagyan ng gatas yung pagkain niya. Gusto niya yung pure talaga. Favorite niya yung patatas. Pero kapag nilagyan ko na siya ng milk, ayaw niya kainin. Niluluwa niya. So, ang hirap pakainin si Skyler ngayon. Pero kapag mga biscuit, kinakain niya naman, ubos. Pero pag nilalagyan ko talaga ng milk yung pagkain niya, ayaw niya. Gusto talaga niya pure. Nung nag-start na ako pakainin si Skyler, diba? Nakita niyo naman. Nangaagaw pa. Naagaw niya pa yung pagkain niya. Kasi nga, gusto niya talaga yung patatas na yan. Pure yung patatas na yan. Hindi ko na siya nilagyan para hindi niya may dura-dura. Gusto ni Skyler sunod-sunod. Tingnan niya, may pag-awak pa siya sa pagkainan niya. Nawakan niya yung pagkainan niya, diba? Kapag nilagyan talaga ng milk, ay naku, lalaruin niya lang. Kaya, hindi ko nilagyan ng milk. Kasi nasasayang lang eh. Pagpasyansyahan nyo na yung mukha ko, mga be. Gusto ko naman mag-me time, kaso gusto rin naman ng daddy. Kasi hindi pa ako pwede magpa-ribbon. Comment nga kayo mga kami kung pwede na ba ako magpa-ribbon. Kasi 8 months naman na si Skyler. Sabi kasi nila hindi pa pwede. So, yun, sinunod ko na lang. Pero ako gusto ko na talaga magpa-ribbon kasi gawa ng gusto ko maibalik yung sarili ko.
Pero hindi naman papabayaan yung anak ko. So, lang si Skyler, parang na tumingin sa camera. Alam niya na pag may camera. Kaya titig na siya sa cellphone. Alam niya pag may camera, titig na titig eh.